Unang-una pag-usapan po natin itong ano 'no, yung investigasyon na ginagawa ng NBI 'no, patungkol po dito sa 18 allegedly former Marines 'no. Ano po ba yung talagang tinutumbok niyo rito? Kasi nakikita ko online, nagtatampo, nagagalit yung mga DDS, sinasabi, bakit sila yung iniimbestigahan hindi yung paratang? So, I'd like you to clarify that. Opo. Unang-una po, yung ating pong, pag-iimbestiga ay base po sa pag-deputize sa'tin ng Office of the Ombudsman para tulungan sila sa investigasyon. Dun po sa isinumiting joint affidavit noong February 23, 2026 ng grupo po ni Attorney Balikod. So, malinaw naman po yung power ng, Ombudsman under the Constitution na mag-deputize po ng mga agencies ng gobyerno para tulungan sila mag-assist sa isang investigasyon. Ngayon, ang pag-iimbestiga po natin, tinitingnan po natin yung lahat ng anggulo dahil bukod naman po sa aligasyon nila doon sa mga sinasabing tumanggap ng pera na dinilibera nila, kailangan din po nating i-validate yung mga report sa atin kung ano talaga yung dahilan sa paglabas ng affidavit. At ganito po, tinatanong po muna natin yung nagrereklamo at hindi naman po natin inaalis na kung dumating po na makita natin ang ebidensya, kailangang ipatawag yung mga taong binabanggit nila, hindi po tayo magdadalawang isip na ipatawag sila. Ang example ko po dyan, sir, is kung halimbawa po kayo nagreklamo sa investigador, sa pulis, hindi naman po kaagad pinupuntahan o tinatawag yung inirereklamo. Tinatanong muna, ano ba yung nangyari? Ano yung istorya? Ano ba yung mga Hmm, ebidensyang meron ka? At ano yung dahilan ng pagrereklamo mo? Yung personal circumstances mo, tinatanong. At pag nakita po na may basehan yung iyong reklamo, saka po tatawagin yung inirereklamo. Ang problema po nito, ayaw po yata nila Atty. Balikod, nila Atty. Topacio, na tinatanong yung grupo nila. Ang gusto nila, dahil sinabi nila sa affidavit, puntahan niyo na, tawagin niyo na kaagad yung aming mga narereklamo. Hindi po gano'n ang proseso natin sa due process po natin. Malinaw mhm. naman po sa konstitusyon niyan na kailangan talaga merong malinaw na investigasyon at parehas na investigasyon sa lahat ng taong maaaring nasasangkot po. Yan po yung Okey. isang parte niyan. Yung isang parte pa po, tinitingnan din naman po natin ano ba talagang motibasyon ng paglabas nito. Dahil may mga report nga po na maaaring itong 18, yung consent nila vitiated dahil baka may panunuhol, may pananakot, or kung ano man pong dahilan para lumabas po sila. So far, ano po ba yung nakikita niyong ano, yung bakit hindi pa kayo nako-convince na dumiretso na doon sa sustansiya ng kanilang aligasyon? Ano yung mga nakikita niyong agam-agam o perhaps inconsistencies doon sa kanilang kwento? Marami pong report dun po sa 36 pages including sa na affidavit nila, including po dun sa annexes na niyan. Unang-una, yung sinasabi nga po, 36 na individuals, isang affidavit lang. Hindi naman po talaga bawal yung joint affidavit, pero ito po, napakabigat na mga aligasyon at 36 at 18 tao nagsasabi, hindi naman po yata pare-parehas ang partisipasyon dahil ang salaysay po, yun po ay personal recollection ng iyong ginawa, yung iyong partisipasyon sa isang bagay. Kaya nga ang request po namin kanina sa kanila, kanina sana, mag-issue kayo ng isa-isang statement. Ano ba yung partisipasyon mo? Yung mga larawan na nandoon, sino bang kumuha nito? Asan ang original nito? Ayaw po nila kasing pumayag na tatanungin isa-isa. Ang Mm. gusto nila isang buo sila magkakasama. Gano'n na po yung ginawa nila sa press conference, eh. 'Pag sinundan lang po natin yung gano'n, parang baka naman maging hindi tayo parehas po do'n sa mga taong inirereklamo at hindi po namin papayagan yung ahensya na gamitin para mag-fishing expedition. Kung may malinaw po talagang reklamo, magkaroon po ng direktang pagtuturo na itong mga taong 'to gumawa ng masama, ito yung ginawa nila, para mas madali po ang investigasyon. Pero yun po, isa yun, number one, Mm. 36 pages, iisang istorya, 18 isang affidavit. Pangalawa, may mga claims po doon. Lumabas na sa mga interview, may inconsistencies na po kaagad. Pangatlo, may mga claims po na sinasabi na itong mga Marines na ito, kasama rin sa 103 na employees ni Saldico noon, ay napabayaan. Kaya nung nagkaroon ng hindi na sumisweldo, may mga kumausap, lumabas, nag-affidavit po ng ganito. Kaya po tinitingnan namin lahat ng anggulo. At yun pa po, yung sa air taxi, yung claim ni Sergeant Tube na sila'y nagdala ng pera sa Ilocos nung nakasama si Saldico. Nung naglabas po ng certification yung air taxi,
walang lag sa call lag na nagkasama si Sergeant Tube at si Saldico mula 2023 hanggang 2025. Pero kanina sa interview sabi kaagad hindi 2022 yun eh. Yun na po precisely yung gusto namin makita. Asan yung detalye? Dahil doon sa Mm. paragraph 44 po ng kanilang joint affidavit, wala namang sinabing date kung kailan. Ang hirap po noon, parang kami ang naghahanap ng ebidensya para magkaso ng malinaw. Samantalang sigurado po sila sa kanilang claim na nag-deliver sila ng pera sa mga nabanggit na personalidad. Opo. Naintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo bilang investigador, no, dahil kayo nasa NBI. Pero ang inisip ko rito, I may be wrong, no? Baka naman kasi hindi ang objective dito ay para magpakulong o makapagsampa ng matibay na kaso. Baka naman po ang intensyon dito, makapaghabi ng kwento, makapag-sow ng confusion, at makapanira at magamit ito for something more serious politically. Ano po bang tingin ninyo? Eksakto eksakto na nga po 'yan, kasabi nga po sa anggulong tinitignan niyan, yung timing po. May nagsasabi siyempre nilabas ba't binanggit isinama bigla isang affidavit po, ang daming inakusahan, COMELEC, Bucor, pati ICC. ICC po, 'di ba, International Criminal Court of Justice. Ang dami pong binanggit. Kaya teka muna kasi kung gano'n karami, hindi po puwedeng isang affidavit kasi po ang isang impormasyon, ang isang reklamo, dapat isa lang ang binabanggit po. So, Mm. ano po ba 'to, may conspiracy ba, may ganito po ba? Kaya nga po lahat ng anggulo bilang NBI tinitingnan po namin 'yan. Kaya yung po sa puntong 'yan, yung sinabi niyong 'yan, kasama po sa konsiderasyon namin 'yan. Kumbaga, to rephrase the question, does it concern you and the NBI? Sabi nyo kasi ayaw nyo magamit, di ba? For a fishing expedition. Baka rin magamit kayo bilang tungtungan o plataforma para makapagpakalat ng ganitong mga propaganda. Alam Is niyo that a concern of napakaganda yours? isa na po 'yan, napakaganda po ng sinabi niyo na 'yan kasi napapansin ko na dumating talaga sila at kanina doon dahil maraming media nagsalita. Nung papasok, parang galit na galit, pagbalik, sabi maganda yung patungo at salamat dahil kami pala ay tinuturing na witness, hindi kami suspect. Sabi ko, teka muna, wala namang gano'n na sinabing kayo witness na. Persons of interest kayo. Pwede kayong witness, pwede kayong biktima, pwede kayong perpetrators. Depende po kung saan dadalhin ng ebidensya. Pero tama po kayo. Parang baka ganun yung gustong gawin. Ako talaga, tinitingnan ko na rin ngayon yan na anggulo dahil sa mga pronouncement na ginawa po nila salungat sa nangyari sa loob ng investigation po. Mm. So, sabi niya, no, and I think this was publicly made din ng kanilang grupo, ayaw nilang gawin yung individual affidavits. So, ano mangyayari if they insist on doing that? Yung talagang they would insist na isang affidavit for all 18 supposed ex-Marines. What will happen? Yun po yung masaklap dahil kung may katotohanan yung kanyang aligasyon, kung hindi man lahat, dun sa iba sa nandoon, paano po kami magpo-proceed? Alam naman po natin, sir, na 'pag dinala natin yung kaso sa korte, iba na po yung quantum of evidence na tinatawag. Para makakuha tayo ng conviction, proof beyond reasonable doubt na po yan. Unang-una, ang dami mong inattach na litrato, na larawan. Nasaan yung original? Sino ang kumuha? Yung pong mga ganyan na bagay, importante po eh. Detalye po yung pinag-uusapan at magagaling po lahat yung mga abogado, mabubutasan ng kaso kung hindi po malinis at maayos ang ebidensyang ilalatag po. Dun po ba sa sinasabi niyong 18 individual affidavits, ano yun, they should execute 18 individual, no? Tapos kasama rin po ba dyan yung individually kakausapin sila ng NBI para matest yung credibility or to look for consistencies or inconsistencies? Ganun po ba yun? Tama po yun, pero iko-correct ko lang po na sinasabi ni Attorney Topacio na gusto one-on-one. One-on-one, ibig sabihin, isa-isa po silang haharap sa investigador, pero inoffer po namin sila na if you want na mayroon kang presence ng abogado, we will allow it. Kasi Syempre, pwede. karapatan po yan eh. Oh, hindi naman Pero bawal. sa tono po kasi ng sinasabi, parang pinapalabas, isa-isa, nakakausapin na sila lang one-on-one. Hindi po pwede yan. At actually, yung buong proceedings po, recorded po yan. At alam nyo, baka kaya sinabi ni Atty. Balico that they were treated very well. Totoo po yan. Pinaghanda pa namin ng tubig, kape, pagkain, hanggang tanghalian po. Kasi nga, ang instruction ko pa sa mga investigador, exercise maximum tolerance. Kasi alam ko na nga po, ayokong gamitin platform o tuntungan na ito, NBI, ahensya ng gobyerno, ginigipit tayo.
Yun na nga po yung iniiwasan natin. We are trying to be very, very fair po sa lahat. Na actually, hindi naman namin kailangan ipaghanda pa ng pagkain yung mga yan, pero alam namin medyo magtatagal. Ipinaghanda po namin dahil gusto nga namin po ipakita parehas yung treatment. At sinisiguro ko po, ulitin ko, kung talaga sila mag execute ng individual affidavit at tutumbukin nila sino yung dinilibiran nila, sino yung humarap at kinausap at mali yung ebidensya. Kahit po kinabukasan, hindi ako magdadalawang isip na pa-issuean po din ng subpoena yung mga taong binanggit po nila. But until that happens or let's say hindi po mangyari yan, mukha po ba mangyayari, hindi nyo papatulan itong kanilang kwento? Opo, mahirap po eh. Kasi baka may iba talagang pakay. Kaya nga po yung ibang personalities na pinapatawag namin, yung background po nun, tinitingnan namin kung ano po naging pagkilos at pagganap nila sa mga nakaraan pong panahon na meron po mga ganitong pangyayari din. Siyempre, kaya nga din po namin pinapagsalita sana si former Congressman Mike Defensor. Alam naman po natin yung kasaysayan niya sa pagpuproduce ng mga witness. Yan po yung Yeah. mga anggulong tinitingnan po natin.